May kakilakilabot na ginawa ang Iran. Dahil nabigo itong ipagtanggol ang sarili sa Operation Epic Fury, ibinaling nito ang atensyon sa Qatar at Kuwait. Hindi militar ang tinamaan ng Iran, kundi mga gas facilities. Kabilang ang isa sa pinakamalaking liquefied natural gas o LNG facilities sa mundo. Hindi ito pinalampas ng US. Agad silang gumanti ng walang awa na nagsilbing matinding paalala na kayang palalain ng US ang pinsala sa Iran kahit kailan nila gustuhin. Magsisimula tayo sa Qatar. Noong Marso 18, pinakawalan ng Iran ang ilang ballistic missile sa bansang pangalawa, sa pinakamalaking LNG exporter sa buong mundo, at pangunahing supplier sa Asia. Nagbigay ng pangunahing detalye ang Ministry of Defense ng Qatar sa isang ex-post, kung saan sinabi nito, inanunsyo ng Ministry of Defense ng Qatar na ang estado ng Qatar ay inatake ngayong Miyerkules gamit ang 5 ballistic missiles na pinakawalan mula sa Islamic Republic of Iran. Matagumpay na na-intercept ng sandataang lakas ang 4 na ballistic missile sa tulong ng Diyos. Pero isang missile ang tumama sa Ras Laffan Industrial City at nagdulot ng sunog. Hindi ito ang unang beses na tinarget ng Iran ang Ras Laffan. Noong Marso 3, nagpakawala ng babalang putok ang Iran sa pamamagitan ng pag-atake sa planta gamit ang isa sa kanilang Shahid drones. Kahit walang malaking pinsala, itinigil ng Qatar ang produksyon sa planta na nagbibigay ng halos ikalimang bahagi ng LNG sa mundo. Ibang pag-atake noong Marso 18, kumpirmado ng Qatar Energy na nagpapatakbo sa Ras Laffan. Nang huling pag-atake ng Iran ay nagdulot ng malawakang pinsala sa Ras Laffan. Maaring tumagal ng ilang taon bago maibalik sa buong kapasidad ang Ras Laffan at ramdam na ang epekto nito. Ayon sa Le Monde, kinabukasan matapos ang pag-atake ng Iran, tumaas ng 28.06% ang Dutch TTF Natural Gas Futures Contract na siyang batayan ng presyo ng gas sa Europa. Umabot ito sa 70 euro o mahigit $81 matapos makaranas ng pagtaas ng merkado ng 35% sa pagbubukas pa lang. Bahagi ito ng plano ng Iran. Pinipilit nitong taasan ang presyo ng gas at langis para bigyan ng pressure ang US. Hindi papayag ang US na mangyari ito nang walang laban at ang matindi nitong ganti ay paalala sa Iran na kaya nitong pabagsakin ang ekonomiya ng rehimen ng mas mabilis kaysa epekto ng Iran sa mundo. Samahan niyo kami dahil tatalakayin namin ang paghihiganting iyon sa loob ng ilang minuto. Para sa Iran, hindi dito nagtatapos sa Ras Laffan ang lahat. Matapos atakihin ang LNG plant sa Qatar, 2 araw na inatake ng Iran ang Mina Al-Ahmadi, pinakamalaking oil refinery sa Kuwait. Iniulat ng Al Jazeera na nagdulot ng sunog ang mga drone ng Iran sa iba't ibang unit ng refinery na nagpuproseso ng 700 at 30,000 bariles ng langis araw-araw para gawing gasolina at diesel. Para sa konteksto, ang presyo ng bariles ng langis ay umaabot o lumalagpas sa 100. Kaya ang sinubukan gawin ng Iran ay patigilin ng isang pasilidad na nagpuproseso ng humigit kumulang $73 milyong na krudong langis araw-araw ng tuluyan. Nabigo ang Iran. Kahit napahinto nito ang ilang unit, hindi naman ito napahinto ang buong refinerya. Hindi rin nagdulot ng kaswalti ang rehimen, mahalaga ito sa Kuwait para walang nasawing sibilyan at mapanatili ang mga ekspertong magpapatuloy sa operasyon ng naataking refinerya. Gayunpaman, ito ay isang paggala mula sa Iran dahil ipinapakita nitong handa silang targetin ang mga sibilyang negosyo sa kanilang digmaan laban sa Estados Unidos. Hindi kayang ipagtanggol ng Iran ang sariling infrastrukturang militar, kaya pinaninindigan nito ang reputasyon bilang siga ng gitnang silangan. Ipapaliwanag namin kung bakit mahalaga yon sa ilang sandali. Bago natin gawin yon, mahalagang tandaan na ang mga pag-atake ng Iran ay hindi ganap na walang dahilan. Ganting tugon ito matapos tamaan ng Israel ang gas field ng Iran. Natugon din sa naunang pag-atake ng Iran sa gas field sa gitnang silangan. Noong Marso 17, isang drone attack mula Iran ang nagdulot ng pagsuspinde ng operasyon sa Shah gas field, 111 milya timog kanluran ng Abu Dhabi. Ang pasilidad na iyon ang nagbibigay ng 20% ng taunang gas ng United Arab Emirates at 5% ng granulated sulfur sa mundo, ayon sa The Guardian. Tumugon ng Israel sa pag-atake sa pamamagitan ng pag-atake rin sa South Pass gas field na pinaghatian ng Iran at Qatar. Iyon ang pinakamalaking gas field na pinagkukunan ng enerhiya sa Iran. Nakita ng Qatar kung anong maaring mangyari pagkatapos ng South Pass. Tinawag ni Majid Al-Ansari ng Foreign Ministry ng Qatar na mapanganib at irresponsable ang pag-atake ng Israel at binalaan na ang pagtutok sa infrastruktura ng enerhiya ay banta sa pandaigdigang seguridad sa enerhiya. Pinatunayang tama si Ansari ng tugon ng Iran sa South Pass attack.
May sitwasyon dito na pinananabikan ng Iran. Alam nitong hindi nito matutumbasan ang lakas ng US sa Operation Epic Fury. Pero kung mabigyan ito ng dahilan para takihin ang mga pasilidad ng langis at gas sa gitnang silangan, gagamitin niya yon para gawin ang gusto niya. Sinusubukan ng Iran magsimula ng gas war at mukhang gumagana ang plano nila. Nabanggit na natin ang pagtaas ng presyo ng gas matapos ang pag-atake ng Iran. Sabi ng Financial Times, inaasahan ng mga analyst na maaring magdulot ng matagalang kakulangan ng gas sa mundo ang pag-atake sa Ras Laffan. Ngunit ang tagal nito ay depende sa laki ng pinsala. Ayon kay MST, Financial Energy Analyst Sol Kovanich, kahit matapos ang digmaan, pwedeng abutin ng buwan o taon bago maibalik ang supply dahil sa mga pagkukumpuni. Ibinahagi ng ABC News Australia ang isang issue gamit ang pahayag ng isang hindi pinangalanang Australiano sa gitnang silangan. Bagaman sinabi ng taong ito na hindi rin sila sigurado sa lawak ng pinsalang nagawa sa Ras Laffan, idinagdag nila, napakakomplikado ng mga operasyong ito na pinalalamig ng propane at biglaang pinatigil, hindi sinara sa pamamagitan ng tamang proseso. Nakakasira na yon kahit hindi direktang tinarget ng mga missile ng Iran ang mga operasyon, sabi ng Financial Times. Sa ngayon, karamihan sa pangunahing tagagawa ng langis at gas sa Gulf region ay napilitang magbawas ng produksyon. Lalong lalaking epekto ng mga pagbawas kung papayagang magpatuloy ang Iran sa pag-atake sa infrastruktura ng enerhiya sa gitnang silangan. Digmaan sa gas at langis ang nais pa simulan ng Iran. Ang maaring nasasaksiyan natin dito ay isang mahalagang punto sa Operation Epic Fury. Ang operasyon na dati limitado sa Iran maliban sa ilang atake sa base ng Amerika sa gitnang silangan ay nagbago na ng anyo. Sinikap ng US na huwag galawin ang enerhiya ng Iran, gaya ng pag-atake sa Isla ng Caag, kung saan sinira lang ang mga pasilidad militar at hindi ginalaw ang mahahalagang pasilidad ng langis para sa ekonomiya ng Iran. Nang atakihin ng Israel ang South Pass gas field, naging bantay ito sa enerhiya ng Iran. Ang naging tugon ng Iran, bagamat ginawa matapos itong magpadala ng mga drone para umatake sa isa pang pasilidad ng enerhiya, ay palakasin ang mga pag-atake nito. Ang mga drone ay naging ballistic missile. Isa sa pinakamahalagang LNG facility sa mundo ay nasusunog. May isa pang aspekto rito na di pa natin napag-uusapan. Ang produksyon ng enerhiya sa Gulpo ay hindi lang pera o pagbibigay ng langis at gas sa ibang bansa. Ang enerhiya ang sentro ng rehiyong ito na siyang nakakaapekto sa pampolitika, diplomatiko at panlipunang ugnayan ng mga bansa sa Gulpo. At madalas, ang pagbabahagi ng yaman mula sa enerhiya ang dahilan kung bakit nananatili sa kapangyarihan ang mga namumuno sa mga bansa sa Gulpo. Ang enerhiya ang dahilan kung bakit nakakaakit ng mga dayuhang manggagawa ang mga bansang ito. Ito rin ang pundasyon ng bawat ugnayan na binubuo ng mga bansa sa Gulpo, sa isa't isa, at sa iba pang mga bansa sa buong mundo. Makikita ito sa South Pass gas field na ginamit ng Qatar bilang diplomatikong tulay nila sa Iran, ayon sa ulat ng Guardian. Kung tinatarget na ang ganitong pasilidad, nanganganib ang pundasyon ng diplomasya sa Gulpo. Muli, eksaktong gusto ng Iran. Kapag mas maraming kaguluhan ang nilikha ng Iran sa labas ng bansa, mas tumataas ang presyo nito sa US na ihinto ang Operation Epic Fury. Tingnan mo presyo ng langis at gas pwedeng ideklara ng Iran. Ang digmaan ang nagdudulot ng lahat ng ito at nagdudulot ito ng matinding kalituhan sa mga bansa na hindi naman talaga kasali sa labanan. Itinuturo ng Iran ang Iran na dahilan ng lahat kahit bumagsak sa mga pasilidad ng langis at gas ang mga ballistic missile at drone na ginawa sa kanilang teritoryo. Nais ng Iran na magdulot ng shutdown at magdulot ng pandaigdigang kaguluhan para pilitin ng Amerika na tapusin ang Operation Epic Fury. Mas malala ito kaysa inaasahan ng US habang lumalakas ang gantihan sa enerhiya. Kung di mag-ingat ang US, maaring mawala sa kontrol ang sitwasyon. Kaya gumanti ang Amerika. Mabilis, mabagsik at kalkulado bilang paalala sa Iran na hindi talaga alas ang mga barahang akala ng kanilang rehimen na hawak nila. Bago tayo tumuloy sa US retaliation, paalala lang na nanonood ka ng The Military Show. Kung di ka pa subscribed, na yun na ang pagkakataon para pindutin ang button. Dalawa ang tugon ng Amerika sa pag-atake ng Iran. Ipinadala ang A-10 para harapin ng mabilis na bangka ng Iran sa Strait of Hormuz. Sabi ni General Dan Kane, tagapangulo ng Joint Chiefs of Staff ng US, sa press briefing noong Marso 11, kasalukuyang lumilipad ang mga US A-10 Thunderbolt II attack aircraft sa paligid ng Iran. Ayon kay Kane,
Ang mga eroplanong ito ay tumutugis at sumisira ng mabilis na attack boats sa Strait of Hormuz bilang bagong hakbang ng US para muling buksan ang strait na halos isinara ng Iran simula ng Operation Epic Fury. Maaring itanong mo ang kaugnayan nito sa pag-atake ng Iran sa langis at gas sa Gulpo. Isang salitang sagot: leverage. Ang Strait of Hormuz ay pangunahing pressure point na ginagamit ng Iran para guluhin ang global energy market. Ayon sa Brookings Institution, halos 20% ng global na konsumo ng langis at malaking LNG exports, lalo na mula Qatar, ay dumadaan sa makitid na daanang ito bawat taon. Araw-araw, lampas 100 barkong may mahalagang kargamento ang dumaraan dito. Ngayon, paisa-isa at paminsan-minsan na lang nakakadaan ng mga barko, kung makakadaan man sila. Sa pinakamapanganib na araw, kapansin-pansin ang kaunting tumatawid na parang walang laman ng daanan. Sinusubukan ng Iran gawing imposibleng tawirin ng mga barkong pangkalakal ang kipot ng Hormuz. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng mabilisang bangka sa makitid na daanan para bantaan ang mga sibilyang barkong dumadaan. Ginagamit ng Iran ang terorismo bilang tugon sa pagsira ng US sa kanilang militar, katulad ng pag-atake nila sa langis at gas ng Gulpo. Sa kipot ng Hormuz, umaasa ang Iran sa mabilisang bangka sa kanilang operasyon. Ang mga bangka tulad ng Blade Runner, na ayon sa naval technology ay gawa sa UK, ay napunta sa Iran sa pamamagitan ng mga lihim na internasyonal na transaksyon at ngayon ay nagpapatrolya sa kipot ng Hormuz. Sila ay naglalayag sa bilis na higit sa 30 knots na sapat na upang makalapit sila sa mababagal na gumagalaw na oil at gas tanker habang sinusubukan ng mga ito na tumawid sa kipot. Pagdating ng mabilisang bangka sa target, nagpapakawala sila ng drone, misil, putok ng baril at iba pang gamit para piliting bumalik o sunugin ang tanker sa dagat. Ayon kay retiradong Vice Admiral ng Royal Navy na si Duncan Potts sa Times, matagal lang ito ang estratehiya ng Iran sa dagat. Natutuhan ng Iran ang aral na ito noong dekada 80 sa panahon ng unang digmaan ng mga tanker na kung meron kang karaniwang hukbong dagat, madali kang matatalo kapag nakaharap mo ang US Navy. Kaya nagpalit sila ng taktika at gumamit ng murang maliliit na bangkang pangbaybayin na kayang magdulot ng pinsala. Sabi ni Potts, pwede silang biglang lumitaw, umatake at magtago kahit walang pasilidad ng hukbong dagat. Iyan ang problema. Masyadong mabilis sa mga bangka para makareyak ang barkong pandigma ng Amerika at kayang iwasan ang lakas pandagat ng US sa kipot ng Hormuz. Pero ang A-10, ibang usapan na yon. May mga 100 at 60 A-10 na lang ang natitira sa Air Force ng US. Unang ginawa noong dekada 70 para pamatay ng Soviet tanks ang mga attack aircraft na ito. Pero napatunayang, isa sila sa pinaka-multifunctional ng US sa mga sumunod na taon. Kayang gamitin ang mga missile at bomba nito laban sa mabilis na bangka. Mas mabilis din ang eroplano kaysa sa mga bangka. Dahil sa 30 MMGAU-8 Avenger 7-barrel autocannon ng bawat A-10, kayang sugurin at wasakin ng eroplano ang mabilis na bangka bago pa malaman ng tripulante ang tumama sa kanila. Nakikita natin na nagpapadala ng mensahe ang Amerika sa Iran sa Strait of Hormuz. Ipinapadala nila ang mga A-10 para hadlangan ng Iran sa pagkontrol ng kipot at paggamit nito laban sa Gulf at ibang panig ng mundo. Lalong lumalala ang kalagayan ng Iran dahil hindi lang A-10 ang sumisira sa kanilang estratehiya sa Strait of Hormuz. Nagpakawala ang US ng 5,000 librang bunker-busting bomb na tumatarget sa mga missile at fast boat launch site sa baybayin ng Strait of Hormuz. Ang mga GBU-72 bombang ito ay iniuhulog ng F-15E sa pinatibay na pasilidad ng Iranian anti-ship missile sa baybayin. Unang nakita ang malalakas na bombang ito noong 2021 nang balitang may pagsubok ang US sa bomba sa Eglin Air Force Base. Maaring gamitin ang mga ito sa F-15E gaya ng sa Iran at sa B-1B Lancer bomber na na-deploy na rin sa Iran at ngayon ay gumagamit ng Air Fairford sa UK bilang base. Ginagabayan gamit ang kombinasyon ng GPS at inertial navigation. Nakakabit ang mga bunker buster na ito sa KMU 572 JDAM kits na nagpapahintulot sa US na ilunsad ang mga ito mula sa malayang distansya at tamaan pa rin ang kanilang mga target. Ang napakalaking kinetic energy na nalilika ng mga bumbang ito habang bumabagsak patungo sa target, kasama ng kanilang disenyo, ang dahilan kung bakit nakakapasok sila sa konkreto at lupa. Pag tumagos ang GBU-72, sumasabog ito at winawasak lahat ng madaanan. Ang mga pag-atake ay para bawasan ang presyon sa Strait of Hormuz na muling nag-aalis ng kapangyarihan sa Iran. Tina-target din ng US ang mga lugar ng paglulunsad ng misil gamit ang bagong bunker buster.
Maaring ang mga lugar na ito ang ginagamit ng Iran para maglunsad ng mga pag-atake laban sa mga bansa tulad ng Qatar at Kuwait. Mas malupit ang paraan ng paghihiganti rito. Iba ang pagbomba ng A-10 sa fast boat. Pero ang pagpapabagsak ng GBU-72 sa coastal missile launch site ng Iran ay malinaw na mensahe matapos ang pag-atake nila sa gas at oil facilities. Sabi ng US, baka tinamaan mo sila minsan, pero sisiguraduhin naming di mo na sila matamaan ulit. At para lalong lumala ang sitwasyon para sa Iran, maaring mas marami pang darating. Pag-uusapan natin yan mamaya, kaya manatili hanggang dulo ng video. Sinabi ng US na hindi titigil ang paghihiganti nila para sa Qatar at Kuwait hanggat di sumusuko ang Iran. Malinaw na sinabi ni Admiral Brad Cooper ng US Central Command na patuloy nilang tututukan ng pagbuwag sa banta ng Iran sa kalakalan sa Strait of Hormuz matapos ang bunker buster deployment. Mas naging direkta si Pangulong Donald Trump sa banta niya sa Iran. Noong Marso 22, iniulat ng Al Jazeera na nagbanta si Trump na tatargetin ng US ang power station ng Iran kung hindi maibabalik ang kalayaan sa paglalayag sa Strait of Hormuz sa loob ng 48 oras. Malakas na gumanti ang US sa Iran dahil sa mga ginawa nito sa Qatar at Kuwait. Ayon kay Trump, palalakasin ng US ang pag-atake sa energy infrastructure ng Iran kung hindi bubuksan ng rehimen ang Strait of Hormuz bago Marso 24. Habang nagpapalitan ng banta, nagpapatroya ang mga A-10 sa Kipot, bumabagsak ang mga bunker buster sa mga launch site ng missile ng Iran, at ayon sa ABC News, sinisira rin ang mga barko ng Iran na naglalagay ng mina. Ayon kay Kane, 44 na barko ng ganitong uri ang nawala simula Marso 11, isa pang dagok sa hangarin ng Iran na gawing panangga ang Strait of Hormuz para palawakin ang mga pag-atake sa Gulpo. Pinalalakas ng US ang pag-atake sa command at control structures ng Islamic Revolutionary Guard Corps sa Iran. Kapag mas maraming estruktura ang bumagsak, mas mahihirapan ang Iran magkoordina ng mga pag-atake gaya ng ginawa nila sa Ras Laffan. Panghuli, narito ang isla ng Karg. Baka maalala mong nabanggit namin na ipinagpaliban ng US ang pagsira sa oil infrastructure nito. Pagkatapos ng pag-atake ng Iran sa Qatar at Kuwait, maaring magbago ang sitwasyon at humina ang Iran kung mangyari yon. Bukod sa pagiging military outpost, ang isla ng Karg ay isang malaking oil terminal na may mahigit 70% ng oil exports ng Iran ayon sa Independent. Dahil 7.7 square miles lang ang isla, madali itong tamaan ng airstrike ng Amerika na kayang sirain ang lahat ng oil infrastructure nito. Nag-iingat ang US na tamaan muli ang isla ng Karg para mapanatili ang oil infrastructure doon. Pero ang pagpapadala ng tropa para sakupin ang isla ay bamusapan at magbibigay ito ng tsansa sa US na kontrolin ang nag-iisang sumusuporta sa ekonomiya ng Iran. Sabi ng The Independent, pinag-uusapan na ng mga opisyal ang plano ng pagsakop na ito. Kung mangyari ito, pwedeng bumagsak ang ekonomiya ng Iran. Kung nais ng Iran na magdulot ng biglaang pagtaas ng presyo ng langis at gas, maaaring tumugon ng US sa pamamagitan ng gawing imposible para sa Iran na maibenta ang kanilang langis. Pagkatapos, maghihintay na lang ito. Maaring subukang atakihin muli ng Iran ang mga estado sa Gulpo, ngunit alam nilang naubusan na sila ng oras dahil napipigilan na ang kaunting perang pumapasok sa bansa. Baka hindi mo paniwalaan na magpapadala ang US ng sundalo sa Karg Island. At posible ring tama ka. Pero kung tama ka, kailangan mong magtaka kung bakit nagpapadala ang US ng mahigit 2,000 sa kanilang mga marines sa Iran sa mga oras na ito. Kung gusto mong malaman pa ang tungkol sa unit na ito at kung ano ang maaring gawin nito pagdating sa Iran, panoorin mo ang aming video. At kung nagustuhan mong video na ito, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa The Military Show para hindi mo mamiss ang kahit anong coverage namin ng Operation Epic Fury. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.